welcome back to my channel. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog kasi medyo busy ako nung mga nakaraang at medyo nawala na rin ako ng parang kasi mahirap medyo nahihirapan ako sa internet ngayon kasi parang medyo mahirap. Mahirap ang bulsa. So, ayun, ngayon for today's vlog is all about video reaction para dun sa 1,000 subscribers natin. So, parang magbibigay ako ng reaction regarding dun sa 1,000 subscribers ko na kung ano ba, kung worth it ba talaga yung 1,000 subscriber na kung saan ko kinuha, di ba? Kasi yung iba, may mga tao din na nagtatanong, siguro mga more than 10 yung nagtanong sa akin na kung bakit daw biglang boost yung subscriber ko since bago lang ako nagbablog. Tapos parang napansin nila is biglang taas talaga, biglang dami agad ng subscribers ko. So parang ito yung video reaction ko na talagang sasabihin ko na rin kung paano ko nakuha or paano ko na-reach yung 1,000 subscriber good for or in just 2 months. Oo, tama kayo. Tama yung narinig nyo. Good for 2 months, na-reach ko yung 1,000 subscribers natin. So, before tayo mag-proceed dyan guys, kailangan muna natin ng shoutout, no? Shoutout muna tayo sa mga tao. Kasi pagpasensya nyo na, wala pa akong ahit. Medyo, hindi pa ako nakapag-ahit. Medyo busy pa ako sa taping. So, ayan, shoutout muna tayo guys dun sa mga tao na nagpapa-shoutout. Unang-una dun sa mga tao na nakatrabaho ko dati sa TSKI, sa Taytay Solution. Papa-shoutout kasi sila. So, unahin ko na si Bercy. Si Bercy anak Lisa kasi yung alam ko pangalan. Si Bon. Okay? Si Bon is nasa Iloilo. Shoutout sa'yo, Bon. Then, kay Jo, kay Johnny, kay Ronald Sim, kay Mitch. Si Mitch na naka-chat ko din nung nakaraan. Shoutout sa'yo, Mitch. God bless. Tapos kay Dean, kay Bea. Tama na natin si Bea. And kay Rhea. Sino pa ba? Yung mga dati kong kasama. Then shoutout ko na rin yung mga manager ko dati dito sa company na to. Sa TSKI, si Ma'am Feli, si Ma'am Grace, si Ma'am Marisa, si Ma'am Au, siyempre. Best friend ko to. And then, lahat yun. Lahat na lang ng mga tao sa TSKI, since ongoing na yung yung trabaho nila ngayon. Ingat kayo guys, God bless. Ingat lang kasi medyo mahirap yung panahon natin ngayon kasi syempre alam nyo na COVID, medyo marami pa rin yung nagpa-positive sa COVID sa panahon ngayon, kaya always use face mask, then alcohol, huwag nyo makakalimutan yun lagi. then ayun, sa mga co-teacher ko dati, mga ka-teacher, mga kaguruan natin dyan, shout out sa inyo, kay Faith, kay Joy, kay Teacher Janet. Subscribe nyo nga pala si Teacher Janet, parang may YouTube channel siya. Mamaya i-plug ko mamaya dito sa sa baba. I-shoutout, i-subscribe nyo siya. Then si Christy, sino pa ba? Siyempre yung isa ko ding tropa, si Eliza Sagon. Tropa namin ni Faith yan, talaga namin yan. Best friend din. So, ayun, then ano pa ba? Siyempre yung mga nagpi-play ng video ko, maraming salamat din. Nandiyanin! Si Jessa, kay Ate Jubel, yan. Mga nagpi-play ng video ko. Sa playlist. No? Kung may mga tao man na gusto mag-play ng video ko, please play my playlist doon sa channel ko, makikita nyo yun doon sa baba. Basta punta lang kayo sa channel ko, makikita nyo yung playlist doon. Then, pwede nyo yung play. Then, kapag mag-play kayo, alam nyo lang sa akin, then bibigyan ko kayo ng reward. No? Ako na bahala kung anong reward yun. Ano pa? Ayan, then shoutout din kina ninyo yung mga balak umuwi. So isa na ako doon sa nagbabalak umuwi ng Mindoro. So parang medyo struggle din sa mga uwi kasi ang daming kailangang asikasuhin. So shout out kay Ninyo Loria, kay Manilin Magkalayo, kay Ate Jessa, then kay Leon. So yun yung mga yung mga yan is kasama ko sa pag-uwi, hoping praying na matuloy kami and maging maayos na yung biyahe kasi medyo mahirap talaga ngayon yung biyahe. Sobrang higpit kasi binalik na naman yung MCGQ
yun, basta yun, yung quarantine. Yung quarantine parang binalik ulit. MGCQ, yun. MGCQ, parang binalik ulit. Kaya medyo mahigpit na naman sa mga barangay para pumasok or sa mga provinces na pumasok. 'Di ba? Alam niyo naman ngayon, kaya safety din ng mga tao yung inaalala natin. So, ayun. And ayun, shout out din sa mga magulang ko sa Mindoro, din yung mga pinsan, ganyan, kapatid na nandun. Ingat kayo, God bless. God bless kayo. God bless lagi. Ganun. Basta ang lagi ko lang paalala, once na lalabas tayo, ugaliin nating magsuot ng face mask, face shield, then alcohol, lagi tayong magbabaka ng alcohol. Ayun. And ayun, so siguro enough na yung shoutout natin. Proceed na tayo dun sa ating topic talaga. So, yun nga, yung topic natin for today is all about 1,000 subscriber, kung legit ba talaga ito. So, na-reach natin yung 1,000 subscriber because of live stream, no? Tama. So, nagla-live stream ako, doon ako nangunguha ng mga subscribers. Siguro yung iba hindi makaka-relate kasi hindi alam yung live stream na tinatawag. Pero ngayon yung live stream kasi is ginagamit yun ng mga YouTuber na kung saan nandun yung mga tao or yung mga YouTuber na nangangailangan din ng subscriber. So, the question is, legit ba yung mga nakukuha mong subscribe or yung mga subscribers na yun? So, for me, yes, legit siya. Kasi, paano mo nasabing legit? Kasi, mag-i-stay sila, yung mga yun as subscribers mo, para mag-subscribe kasi yun naman yung magiging benefit dun eh. Parang yun nga sabi ko nga 'di ba dito nung previous vlog ko dito sa once na maging YouTuber ka is kailangan mag-give and take tayo. So give and take tayo. So once na sinab ka ng isa, kailangan mo lang ibalik yung subscribe. So the way of that or sa pamamagitan niyan is dumami. So madalit sabi dumami yung subscribers ko. Syempre, masipag akong mangisda, kung saan ako pumapasok ng mga LS, 'di ba? So parang nakaugalian ko na ngayon hanggang na-reach ko yung 1,000 subscribers. So totoo guys, good for 2 months, na-reach ko yung 1,000 subscribers natin, which is yun yung isang requirement ni YouTube para ma-monetize ka. So yung question naman dito is parang ayun, 'di ba na-reach na natin yung 1,000 subscribers. Siyempre, itong mga subscribers na to hindi ilan lang dito. 'Yun, kaya nga mapapansin nyo, 'di ba? Kung mapapansin nyo dun sa mga videos ko, I have 1,000 subscribers, more than 1,000. Siguro nasa 1,150 something na yung subscribers ko ngayon. And kung mapapansin nyo, yung viewers natin is more than 100 lang. Minsan nga dun sa mga latest videos ko or sa mga latest vlog ko is konti lang talaga, siguro mga 60 plus, 70 plus, ganyan lang. Good for 1 week siguro 100 plus lang yung nagiging views ko. So yung concern ko dito is parang ano yung magiging benefit? 'Di ba may mga ano kasi advantage at disadvantage. So yung advantage doon sa nakuha kong 1,000 subscribers is talagang naging ano naman siya, worth it naman siya kasi nga na-reach ko yung 1,000. So yung disadvantage naman ito for me, siguro sa ibang sa mga ibang YouTuber din na nag-i-start pa lang, mapapansin talaga nila yon. Then, napansin ko rin naman, kahit ako din naman. So, may nakikita rin naman ako na 2,000 subscribers na more than 2,000, 3,000. Pero, pag tiningnan mo yung vlog nila or pag tiningnan mo yung mga video nila, makikita mo siguro dun, ang konti lang talaga ng viewers. Yun lang yung disadvantage dito. Once na hindi mo talaga, although pinaghirapan,
when we say, mas maganda pa rin talaga kasi yung organic friend, yung sinasabi natin na organic na subscribers, unlike dun sa hindi organic. When we say organic, kasi yung parang i-view ka, di ba friend, sa subscribe, then i-view, tatapusin yung videos mo, ganun yung organic friend. Pero kapag ano naman, kapag hindi naman organic, hindi, parang dito kasi is yung iba siguro oo, yung iba na nakuha ko na subscriber talagang sub to sub lang talaga yung nangyari, pero yung iba hindi talaga nag-view. So yun yung disadvantage doon. Once na nagpaparami ka ng subscriber, kunti lang talaga yung nag-view ng ano mo, ng videos mo. May mag-view yung talagang kakilala ka or nakausap mo or kasali mo sa group chat, kasi ngayon siguro meron akong 6 or 7 group chat, siguro doon nanggagaling yung ibang viewers ko. Then more on sa Facebook, karamihan sa Facebook nanggagaling yung mga ano ko, mga viewers ko. Then kagaya niyan, 'di ba, minsan nakikita nyo yung post ko or yung vlog ko sa YouTube, sa Facebook is sinishare ko talaga siya sa Facebook para dumami yung views. Kasi ayun nga, parang balikan ko lang konti yung disadvantage doon sa ano, sa subscriber. Once na kinuha mo siya doon sa sub to sub, yung iba hindi talaga nag-view ng videos. So ayun, parang ano lang, mas maganda pa rin kung hindi ka naman talaga naghahabol or hindi ka nagmamadali, mas maganda pa rin na utay-utayin mo yung subscriber. Utay-utay yung subscribers. Kung nagmamadali ka naman, it's up to you kung gusto mong mag-join sa live stream. Kasi kung nagmamadali ka at gusto mo talagang umangat agad yung subscribers mo, mag-join ka sa ano, join tayo sa live stream. Sigurado marami talagang makukuha or maraming magsasubscribe sa iyo once na magsasubscribe ka rin sa kanila, 'di ba? And siyempre, isa din, shout out din ako sa college friend ko, kay sino to? Kalimutan ko. Ka-chat ko lang siya nung nakaraan, pagaling bro. Hindi kita ma-mention, parang hindi kita gusto kong banggitin yung pangalan mo pero di ko mabanggit. Si Jake Pradehas. Jake Pradehas, God bless bro. Isa YouTuber din siya, parang gumagawa siya ng sariling kanta. And gusto ko din siyang tulungan. Siguro someday or somehow gusto ko siyang tulungan kasi medyo mahina yung katawan. And siguro basta in God's perfect time, kumbaga kung kalalaanin ni God na magkita tayo or through text, through chat, siguro pwede naman siguro. And then doon sa mga kasama ko sa pagbablog, si Japet, si Cheryl, si Ate Aisha, si Popcorn Vlog, si DJ Mangyan. So shout out DJ Mangyan, medyo madami na yung subscriber, and then marami na rin yung watch hour mo. Shout out sa'yo. Ayun, so yun guys, yun parang yung pinaka-main topic dito natin is yung 1,000 subscribers and paano makuha yung 1,000 subscribers, kasi marami talaga nagtatanong sa akin yan. So paano nag-boost yung subscribers mo, paano dumami agad yung subscribers mo, ano yung ginawa mo, ganyan. Maraming nagtatanong sa akin din. Ayun, ito lang yung sagot ko doon sa mga tanong nyo. Then sabi nga nila, paano ko daw nagawa or paano ko nakuha yung mga subscribers na ganun karami, or good for 2 months or magti 3 months na siguro ngayon is na-reach ko nga yung 1,000 subscribers. So ayun guys, ang ginawa ko lang is pumunta lang ako sa isang live stream, doon ako kumukuha ng mga subscribers. Pero yon, ilan siguro sa 100 na makuha mo sa live stream, siguro yung magiging organic friend mo dyan is nasa 10 lang. Yung talagang mag-review ng vlog mo or ng videos mo, 'di ba? So ayun, ang disadvantage kasi
sa 100 or sa 1,000 subscribers na nakuha mo kay YouTube or sa live stream is bihira or ilan lang talaga yung nag-views. Then ang advantage naman is talagang marireach mo talaga yung 1,000 subscribers na gusto mong ma-reach or gusto mong makuha. Automatic yan once na sumali ka sa live stream, makukuha mo talaga yung mga mga ganyang yung gusto mong kunin, yung 1,000 subscribers, mabilis lang, sobrang bilis. Siguro, kung talagang masipag, sabi ko nga, diba, doon sa previous live ko, sa previous video ko is, kailangan mong sipagan dito sa kung talagang may goal ka, is kailangan mong sipagan yung pangingisda or yung sasali sa live stream. So, siguro, sa sobrang sipag ko, sa sobrang joke lang, sa medyo masipag ako and nung time na yun is quarantine kasi, kaya medyo nakapag-focus din ako sa pangingisda, then wala rin masyadong gawa. Ayun, parang nagustuhan ko din, then tinuloy-tuloy ko. Ayun, nandito na tayo ngayon. So siguro ngayon meron na tayong 400 videos, 400 vlogs sa aking channel, and I have 1,150 something subscribers. Ayun, siguro yung 1,100 subscribers na yan, wala pa sa kalahati yung nag-review ng videos ko. Sabi ko nga, diba sa inyo, yun yung disadvantage. Kukunti lang yung yung nag-review ng video mo or ng vlog mo. And advantage naman, na-reach natin yung 1,000 subscribers. Ayun, yun lang yung sagot doon sa mga question nyo, guys. Kung sino man yung mga nagtatanong or sino man yung mga gusto pa magtanong, panoodin nyo lang tong vlog na to, maintindihan nyo kung paano namin na-reach yung 1,000 subscribers. And kung nagbabala ka na mag-vlog or maging isang YouTuber, ganun yung gawin mo kung gusto mong ma-reach agad. Good for, depende sa'yo kung gaano mo katagal mong kuha yung 1,000 subscribers. Depende sa pagsisipag, depende sa pagpupuyat, ganun. Kasi ako, to be honest, 2 months, more or less 2 months, na-reach ko yung 1,000 subscribers ko, na isa nga po sa requirement ni YouTube. So ngayon, ang nire-required ay hindi. Wino-workout ko naman ngayon is yung aking watch hour. Kasi sa watch hour ko, guys, kailangan ko ng 4,000 views. No. Kailangan ko ng 4,000 watch hour. So, yung mga video natin, meron lang tayong, dun sa mga vlog natin, i-explain ko lang ng konti. Yung mga vlogs natin, guys, is meron lang tayong 15 minutes, 13 minutes, 10 minutes, 4 minutes, di ba? Pero yung hinihingi kasi dito is yung watch hour. Kumbaga, oras talaga yung hinihingi dito. Kumbaga, counted, manonood ka ng video or ng vlog, kung minutes lang, di ba? Minutes lang, kumbaga magko-consume yon. Kung magko-consume yon, once na may nakapanood sa'yo ng isang oras, ayun, parang magko-consume yon as 1 hour. Ganun ka hectic yung requirement ni YouTube pagdating sa isang requirement niya, yung watch hour. Kaya medyo mahirap ma-reach yung watch hour natin ngayon kasi parang talagang mahirap. Kaya nga ina-advise ko din dun sa mga sa mga viewers ko, and then sa ibang YouTuber na kung pwede, habaan nila yung kanilang mga vlogs para at least kahit papaano, once na maraming makapanood, is talagang maano nila, makakount talaga kahit mga 15 minutes, 30 minutes, ganun. Kumbaga, makakount talaga yung watch hour nila kahit papaano. So, ganun talaga. Parang kahit naman papaano sa 4 minutes, 10 minutes, ganun na lang. Parang i-consume mo lang yun hanggang makaabot siya ng isang oras. No? Medyo mahirap pero syempre may goal tayo. Parang habang quarantine pa, wala pa naman trabaho, di ba? Medyo hectic pa rin yung schedule ko. Ayun, parang focus pa rin tayo dito. Pero siguro,
ilang days din ako walang vlog, pero may upload naman. Siguro yung last upload ko is 2 days ago. 2 days ago yung last upload ko. And ayun guys, kung may gusto pa kayong ipagawa or kailangan or gusto kayong malaman about dito sa pag-YouTube ko or gagawin ko, just comment. And kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please subscribe and like, comment doon sa mga gusto mag-comment. And syempre sa mga unfriend or hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel and click the bell button below para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga vlogs or sa mga tower tour, 'di ba? Yun yung mga gusto kong gawin, yung mga travel. Kaso ngayon, pandemic, hindi talaga tayo makapag-travel. So, isa yan sa gusto kong gawin, yung travel tour. Parang travel lang, ganun. So, ayun lang yung pinaka knowledge or vlog ko for today is disadvantage, or ang pinaka-title nito is disadvantage and advantage of 1,000 subscribers na manggagaling sa LS. So guys, maraming salamat. God bless everyone. So ingat tayo. God bless sa lahat kasi medyo mahirap ngayon. Medyo dumadami yung cases ng COVID-19. Always face mask, use face mask, face shield, and alcohol. Ayan guys, maraming salamat. God bless everyone.